Sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng takot at misteryo na siguradong magpapakaba sa inyo. Isang simpleng restorer ng antigong bagay si Makmak, pero isang kakaibang salamin ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang sinusubukan niyang tapusin ang kanyang trabaho, mapapansin niyang hindi sumusunod ang kanyang refleksyon sa salamin. Ano kaya ang lihim na itinatago ng salamin na ito? At paano ito magpapabago sa buhay ni Makmak? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ang takot ni Makmak sa salamin. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror diyan? Salamat po sa pakikinig sa kwento ko ngayong gabi. Ako nga pala si Makmak. Nakatira ako dito sa Makati at nagtatrabaho bilang isang restorer sa isang sikat na museo. Mahilig ako sa mga antigong bagay. Kaya naman napadpad ako sa trabahong ito. Simple lang ang buhay ko kasama ang mga kaibigan at pamilya na malapit sa akin. Pero may isang pangyayari na nagbago ng lahat. Sa tahimik na workshop ng museo, napapaligiran ako ng mga antigong bagay na maingat na iniingatan. Ang malambot na ilaw at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bahagi ng aking araw-araw. Isang araw, habang abala ako sa pag-restore ng isang lumang estatwa, dumating si Carlos, isang kolektor, dala ang isang lumang salamin na natatakpan ng tela. Makmak, kailangan ko ng tulong mo para sa salamin na ito, sabi ni Carlos habang inaalis ang tela. Agad kong napansin ang kakaibang aura ng salamin. May kakaiba ba dito? Tanong ko sa aking sarili. Pinagmamasdan ang mga detalye sa gilid nito. Pumayag ako sa kahilingan ni Carlos kahit may pag-aatubili. Hindi ko maaring tanggihan ang utos ng aking boss. Inilagay ko ang salamin sa isang sulok, umaasang hindi na ito magdudulot ng anumang kakaiba. Isang gabi sa katahimikan ng museo, ang tanging maririnig ay ang mga kuliglig sa labas. Mag-isa ako sa workshop, nagtatrabaho sa isang lumang kahoy na kahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natanggal ang takip ng salamin. Napatingin ako rito at nagulat sa aking nakita. Ang refleksyon ko ay kumikilos ng kakaiba. May mali, usal ko, pinag-aaralan ang bawat kilos ng refleksyon na hindi akma sa akin. Guni-guni lang ito, sabi ko. Subukang ipagwalang bahala ang aking nakita. Subalit, lalo itong nagiging malinaw. Ang refleksyon ay tila may sariling isipan. Dali-dali kong tinakpan ang salamin, ang puso ko'y tumitibok sa takot. Nung isang gabi, nagpunta ako sa isang kilalang restaurant sa BGC para sa date namin ni Bella. Masaya ang kapaligiran, maliwanag ang mga ilaw at ang ingay ng mga tao ay nagbibigay ng buhay sa lugar. Habang kumakain kami ng sushi at umiinom ng iced tea, nagkwentuhan kami ni Bella tungkol sa aming mga trabaho at hilig. Napunta ang usapan namin sa mga salamin at refleksyon. Bakit naman bigla kang interesado sa salamin? Tanong ko nagtataka kung bakit napunta ang usapan sa ganitong tema. May teorya ako tungkol sa mga salamin, sabi ni Bella habang nagbabalat ng prawn tempura. Posibleng may ibang mundo sa kabilang panig ng salamin. Matapos kumain, dinala ako ni Bella sa Arten Island sa Quezon City. Dito mo haharapin ang takot mo, sabi ni Bella habang pinapasok namin ang lugar na puno ng mga salamin at ilusyon. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kaba na bumabalot sa akin. Pero pilit kong pinipilit ang sarili na harapin ang aking takot kasama si Bella. Sa loob ng maze ng mga salamin, ang bawat hakbang ko ay nag-e-echo sa paligid. Ang lugar ay walang katapusan at bawat sulok ay puno ng refleksyon. Sana hindi na lang ako sumama, bulong ko habang hinahanap ang daan palabas. Biglang naging agresibo ang refleksyon ko. Hindi na ito sumusunod sa aking galaw, bagkus ay may sariling buhay at nais akong saktan. Bella, tulungan mo ako, sigaw ko habang nagtatakbo sa loob ng maze, ngunit walang sumagot. Sa takot ko,
nasira ko ang isang salamin at nasugatan ang kamay. Ang dugo ay tumulo sa sahig at ang sakit ay nagpaalala sa akin na totoo ang nangyayari. Makmak, nasaan ka? Narinig kong sigaw ni Bella mula sa malayo, ngunit parang hindi ko siya maabot. Habang naglalakad sa maze, naramdaman ko ang matinding pagkakulong at takot. Ang refleksyon ko ay patuloy akong hinahabol. Nais akong hilahin sa kabilang mundo. Kailangan kong makalabas dito, bulong ko habang iniisip ang mga hakbang na ginawa ko papasok. Sa wakas nakalabas ako mula sa maze, hingal na hingal at sugatan. Ngunit wala si Bella sa labas at nag-iisa akong naglakad pa uwi puno ng takot at pagkalito. Sa kanyang pag-uwi, tahimik ang gabi at tanging ang tunog ng mga hakbang ang maririnig. Ang mga ilaw sa kalsada ay naglalabas ng malamlam na liwanag. Bakit parang ang tagal ng gabi na to? Tanong ko sa sarili habang binibilisan ang lakad. Pagdating sa bahay, kinamot ko ang aking mga sugat maliban sa isang piraso ng salamin na naiwan sa aking katawan. Ang sakit ay paalala ng aking naranasan. Bella, nasaan ka? Tanong ko sa sarili habang tinitingnan ang aking cellphone. Ngunit patay ito at hindi ko makontak si Bella o kahit sino pa man. Biglang nakatanggap ako ng mga kakaibang text mula kay Bella. Makmak, tulungan mo ako, hindi ako ito, sabi ng mensahe. Ang takot at pagkalito ay bumalot sa akin habang binabasa ang mga mensahe. Ano ba ito? Anong nangyayari? Bulong ko sa sarili habang pilit na iniintindi ang mga mensahe. Ang aking puso ay bumilis at ang aking mga kamay ay nanginig. Kinakailangan kong humarap sa salamin upang tanggalin ang huling piraso ng salamin sa aking katawan. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ang salamin. Sa aking pagtingin sa salamin, nagulat ako nang makita na wala na ang aking refleksyon. Ang pinakamalaking bangungot ay nagkatotoo. Wala na ako. Nasa kabilang mundo na ako. Bulong ko sa sarili habang ang takot ay bumalot sa akin. Ang aking mga mata ay puno ng luha at ang puso ay bumigat. Ang takot ay nagkatotoo at ngayon isang bagong katotohanan ang aking haharapin. Nawala ang aking refleksyon at ako na ang nasa kabilang mundo ng salamin. Sa wakas, huminga ako ng malalim at tinanggap ang aking kapalaran. Nagbago ang aking buhay magpakailanman at ngayon kailangan kong harapin ang bagong realidad na aking kinakaharap. Ang kwento ni Makmak ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nakikita natin sa salamin ay totoo. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo sa mga refleksyon na baka may iba pang nanonood sa inyo.